Ngayong gabi sa tanan. Today is the last day of October, no? Sa uban, kamulo sila o celebrate o Halloween. Tapos ang uban na nasa sementeryo, ang uban pila o ginakaoras sa war sa Samal. Nagpila sila sa Samal kay long weekend. But we praise the Lord kay kita ni Atalinhi to worship the Lord. We are not anywhere else. So as we begin, let us pray. Let us commit our worship service to the Lord in prayer. Atong akuan, atong mga kauban ng padulong patinhing, i-keep sila safe sa Ginoo, bring sila safely here. Pray for our family members also who are traveling to different places to visit their loved ones. Let's pray for protection also for them. Lord, we come before you tonight, praising you, thanking you for your goodness and your faithfulness. We thank you, O Lord, for indeed you are so good to each one of us. We have experienced your faithfulness in so many ways. Thank you, Lord, for providing for our daily needs. Thank you, Lord, for your protection every day upon each one of us. As we come to you in worship, we pray that you prepare our hearts, prepare our minds, Lord. Help us to focus on you alone. Help us to really unload whatever is in our hearts, the burdens that we have, and set us free, Lord, to worship you tonight. Pray for Pastor Nem as he shares your word. May also give him your wisdom, Lord, and your utterance. We pray for the rest who are still on the way. Bring them safely here so that they can come and join us in worship tonight. We trust everything to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tomorrow is All Saints Day, All Souls Day. Sa to, what's the difference between saints and souls? Wala difference. I just got back from Thailand. Yun in the morning lang minagabot. And when we arrived, timing mo to siyang, kahit namatay ang Queen 24, 25 minag-travel. So mo to nga day nga procession ang iyahang body from the hospital to the Grand Palace. So nakita gyud na mo, people were lining the streets gyud sa road, kaya mo ang hostel doon lang siya sa agihanan. So nakaitong yun sila tanan, naglingkod yun sila sa roadside, nagulat sa procession. And kami nga mga tourists, we were also asked to wear black or white. Bawal bright colors kay it would be an insult daw. So, nangitong po may pag-abot na ko, nakaitong po may tanan. Tapos when we asked our tour guide kung what happens now, love kayo nila ilang queen. So, gindala siya sa Grand Palace, she will be there for 1 year. Preserved body. Preserve niyang body, tapos 90 days period of mourning ang government, naka-wear sila black for 90 days. So, ana sila. Tapos we asked our tour guide, do you also celebrate All Souls or Saints Day? No, we're Buddhist. But they celebrate Halloween. So they're Buddhist, so they don't believe in eternal destination, reincarnation. So ang sa queen nila, they preserve that kay that's their final memory, your presence. So there's no hope of the afterlife for them. Kaya kung mag-reincarnate ang queen, baka dili na siya queen. Pag mag-reincarnate siya. So
yeah, nag-ponder ko on it and then sad, no? Sad. Although love kayo nilang tiraan, nilang thoughts. Sirikit. Well loved kayo siya, grabe. Every big mall has parang altar. Big picture niya and with flowers. Sa lobby, sa bawat mall. Billboards all over the city, iyang face yun. So, ana, no? Ang ilahang pag-honor sa memory ni Queen Sirikit. For us Filipinos, we honor by going to the cemetery. Yun si Aya David, wala naman na, dala kang bulak, they don't appreciate it anymore, diba? Parang respeto na lang, we respect other. But we don't, like the others do, we don't pray for the dead because, yeah, their destination is kung unsa ilang choice when they were still alive. But for us, diba, we believe that there's more to life. When we die, our soul will eventually go to heaven or hell. And ang assurance that as Christian is God has promised to prepare a place for us. When our body dies, it goes to the earth, but our soul it returns to God, our creation. As John 14:2 says, let's all read it together. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So the place that God has prepared for us and for the loved ones that passed away ahead of us is mansions yun. I saw the Grand Palace from afar. Wala man nakaadto ka, bawal man kay na dito si Queen. Grand man yun kaayo. Kung Lord, mas grand mo ang mansion sa heaven. I'm looking forward to that. There will be streets of gold. Ito, gold yun siya from afar. And we thank the Lord because as believers, one day we will see our loved ones again. When it's our time to go, we will all go to heaven to be with Jesus. Amen ba? That is our blessed assurance. So let's all sing this song, this wonderful hymn that tells this truth. When we all get to heaven, we will sing and shout the victory. Prepare for us a place.
kita sa tapadulong. And kita mga bilin, kung maabot ang panahon nga na ang tao niya si Jesus balik na, yapong promise that He'll take us home with us. We will be reunited with all of our loved ones who have gone out. One of the signs nga gani abot si Jesus is a loud trumpet sound will tanan din makatungog all over the earth, signaling ang pagbalik sa Ginoo. And pag katong mga naalang kay Jesus sa makatingog trumpet sound, ready na ta when the roll is called up yan. Let's sing this another hymn, ang mga timeless hymns. Usually ginakasalang ni siya, ginakanta ni during mga patay, pero it's wonderful to sing it, and be reminded that nothing less than hope as Christians. And the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, and the saints shall gather over all the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead Christ shall rise, and the morning of His resurrection share, when the chosen ones shall gather to their homes beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let's stand as we sing the last stanza. Let us labor full, master from the dawn to setting sun. Let us talk about His wonders, love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Salamat ta sa salvation nga gihatag sa Ginoo, nga nanigid tay hope, natay blessed hope na kung kita mamatay nga gyud tay paglaho, that there is life after death. The division between us and God has been bridged by what Jesus did on the cross. So na gyud tay paglaho. Let us sing and be thankful for what God has done. He gave us His great love, His mercy. While we were yet sinners, Christ died for us. How great the chasm that lay between us, how wide the
Lord, for the freedom, for the living hope that we have in you. As we listen to your word, may these truths also be a reminder for all of us tonight, Lord, that indeed, as we live through life, nami paglaom, nami pag-asa, Lord, hindi kami dapat mag-uol, hindi kami dapat magmaluya, pero magpadayon kami sa kinabuhi, Lord, nga adunay paglaom, kay ikaw ang among paglaom. Continue to be with us, Lord, tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Panay na tamang lingkod. Sa atong simba karon, no? Salamat sa tapusan niya karon, tapos sa tanan nagpasalamat kita sa presensya sa Ginoo nga niya sa atong paniwala karon, no? Dagan ang nasya sa kini nga panghitabo isa sa inyo ang sayo ani sa kabatanon anak ug sikat nga celebrity sa Pilipinas. Media, media influencer. Sikat dili lang din sa Pilipinas, kundi sa ibang nasong daghan ng mga followers. Kalit lang nga nagpakamatay. 19 years old. Ang ngalan si Emma. Yes. Ako yung gikuha na siya nga picture kanang gitugid sa US pa nga website kaysa sa LA man sa California nang pagkamatay. Tingala ka no nga pero naamro na siya kanang mental health issue, bipolar disorder. May panutayang pamilya kay apo man siya o kanang former mayor sa Manila, sikat yang papa. Taas na o estado sa kinabuhi ba, bright, talented. Gawas ka na siya problema or psychologically or mentally. Pero ganun, ingon anak yun bang buhaton man, no? Kan ako na ilhan ba nga maayo kayo estado sa kinabuhi, maayong dagan sa trabaho, sa pamilya, pero ano makabuhat man og ingon anak ano ta maglisod, ano ta naglisod og pangita og pagkaon, pangita og trabaho. Nay istorya sa Bible, no, sa particularly or specifically sa Luke chapter 16, yang ngalan si Lazarus, no? Kini nung tawhana grabe gyud og pag-antos, grabe og naagian, pobre kay siya, wala siyang pagkaon. He suffered physically, napuno og mga kanang nuka ang iyahang lawas. Pareha ng bataan nga nagbigti, nagikog, no? Itong basahon ng iyahang story. Ang story ni Lazarus. Tingnan na, nalunggan ninyo ni sa una, pero basahon na ito po ito. Abrihin yung mga Bible sa Luke chapter 16. Luke chapter 16. Gikan sa verse 19 hangtod sa 21. Luke chapter 16, gikan sa verse 19 hangtod sa verse 31. Luke chapter 16 verses 19 to 31. Sige, ato na siyang basahon responsibly, tumagtubag. Babae o lalaki. Unang babae kay this first man, tapos lalaki. Sige, unang mga babae sa 19, tapos 20 me, and so on and so forth. Sige, mga babae, 1, 2, 3, go. There was a rich man who was a
sunod sa 20. At his gate lay a poor man named Lazarus, who was covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Finally, the poor man died and carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died and was buried. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. The rich man shouted, "Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in these flames." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there." He answered, "Then I beg my father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers, and I want him to warn them so they don't end up in this place of torment." Abraham replied, "They have sisters and brothers. Let them send them." 30. The rich man replied, "No, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, then they will repent of their sins and turn to God." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not convict even someone by the Na Ginoo magapanalangin sa iyang pulong nga atong nabasa karong lubi. Kinsa ang mga main characters ng ining story? Una, ang rich man, dressed in royal garments, living in pleasure and luxury. Luxurious kay ang kinabuhi, wala problema. Komportable ang kinabuhi. Ang ikaduhang karakter si Lazarus. Kung sa pag-describe si Lazarus nini nga bersikulo, pobre, makalilimos, masakiton, opposite kayo ba, no? Opposite kayo siya sa rich man, no? And living a very miserable life. So muna siya ang mga main character sa atong story. Ang kaduha nga tulunan nga atong pakuha dinhi, the certainty of death. Base sa verse 22, when the time came when the beggar died, si Lazarus, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Muna sa the certainty of death. Matay ang pobre, matay sa naglato. Basta kamatayan na ganing iskutan, patas taran. Wala gyud tao nga makalikay anak. Ingon nila nga basta panahon mo na, wala talaga makapigil, ha? Wala makapugong. Pero atong iskutan po, no, karong gabi nga ang kamatayon dili na siya kanang reincarnation. I mean, daghan mga dali na si Luism muna ilang pagtuo. Tuo sila nga pagkahuman mamatay ang tao, mataw pag-usab ng tawhana sa lain nga lawas o sa lain nga porma. Pwede siya mahimong mananap, depende kung mas daghan ang iyahang maayong binuhatan kaysa nautan. Kung mas daghan ang maayo niya nga binuhatan samtang buhi pa siya, pwede sa mahimong bata. Kung mas daghan ang
dautan nga yung nihimo, mahimo niya kukok. Diba? Sa Hinduism, ang baka may pinaka-holy. Hindi na nila pwede hilaptan. Suro ng baka, o sa buhaton sa baka, dili na nila hilaptan kay basig kanang kalag na sa ilahan minuno. Muna'y pagtuo sa Hinduism. Pero dili yung nanang tubo sa Bible. Na ako'y nagtuo nga kanang gitawag nga soul sleep, kanang the unconscious state of the soul. Human sa kamatayon, ang kalag kuno sa tao, kanang wala ray gahimo, gapundo ra, walay activity whatsoever. Soul sleep ang tao kana. So, dili reincarnation, dili soul sleep, dili pud siya kanang extinction or end of existence. Diba? Na may mga tao nagtuo nga ang kamatayon muna siya ang end of everything. Pagkawala, pagkahanaw sa tanan mo, kandila nga niupos, kandila nga expire, wala na, end of everything na. Pero dili mo na ang kamatayon kay na ako may musunod gol, wala itong tunaan karon. Abi nimo ang kamatayon may katapusan, minapa. Now, ang kamatayon dili pud siya kanang doorway or entrance into eternal happiness or bliss for everyone. Dili siya sinugdanan sa walay katapusan nga kalipay sa tanan. Okay? Tama po yun ako na good nga wala na siya problema, wala naman. Murag nakalingkawas na siya, nakalikay na siya sa mga sakit, sa mga utang, sa mga problema din sa kalibutan. Murag Ginoo po, okay namatay na good. Pero tanaw na to kurong gabi kung ingon na pag yun. Nga pagkahuman sa kamatayon, kanang ma-experience na ang walay katapusan ng kalipay. Tanaw na to na karon. Now, ang Bible nagtudlo po may tungod sa kanang tulong ka klase nga kamatayon. Tulong klase nga kamatayon. Una, spiritual death. Ano man ang spiritual death? Separation of the spirit from God. Na ang pagkahimulag, ang pagkahilayo sa espiritu sa tao gikan sa Ginoo. Sa ganung rason nga nang nahimulag, nahilayo ang tao tungod o gumikan sa sala. Para kay gigon sa Biblia, wala na ko kitang diha. Na diha ang text no sa Isaiah chapter 52 verse 9, ang inyong mga sala ingon nini, ang inyong mga sala mao ang nagpahimulag kaninyo gikan sa Dios. Sa Ephesians chapter 2 verse 1, yung po dinhi, patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Na mga Kristohanon ang giingnan gisulatan ani ni Apostol Pablo. Nga kaniadto sa dili pa sila Kristohanon, so wala pa nila dawata si Kristo bilang ilang Ginoo manluluwas, na mga patay sila. Meaning, kanang wala sila relasyon sa Ginoo. Ayaw sila sa Ginoo. Patay ang ilang relasyon sa Ginoo. Pero sa dihang ilang gidawat si Kristo, ilang Ginoong manluluwas, nanumbalik na ang ilang relasyon diya sa Ginoo. Muna ingon ni Apostol Pablo, patay kamo kaniadto tungod o gumikan sa ilahang mga sala. So, first kind of death, ilo sa Bible, spiritual death. Kini sa ikadua, physical death, muna siya ang kasagaran yun, common nga pagsabot na itungod sa kamatayon. Ang pagkahimulag sa espiritu o sa lawas. Umananaw nga. Matay ang tao, tungod kay ang espiritu ni biya na sa iyang lawas. So, spiritual death, physical death, pero naapay katulog nga
klase sa kamatayon tundo sa Biblia. Ang Biblia nga itong gibasihan niya, gitawag na eternal death. Muna siya ang pinaka-buyaw, pinaka-delikado sa tulo. Base kini sa Revelation o Padayan, Kapitulo 20, 14 sa 15. Ako kini gibutang din ha. Kaya itong masahon. Umani ini ang kamatayon mismo o ang dapit sa napatay itambok ngadto sa linaw na kalayo. Kung sinisan kinsa kan sangalan wala dito sa libro nga gilistahan sa mga angkon o kinabuhi nga wala katapusan itambok ngadto sa linaw na kalayo. O kini ang tawag ang kamatayon, ikaduhang kamatayon or eternal death. So, kung matay ang tao, dili gid na siya mga katapusan. Kaya naapay eternal death. No? Naapay ikaduhang klase nga kamatayon nga gitawag po og eternal death. So, I hope nga natay idea karon, no? Base sa gitudlo sa Bible na. Balikan nato ang Luke chapter 16 atong gibasa nina. Ang storya ni Lazarus o kining rich man tudlo sa ato nga duna lamang duha ka destinasyon na nga atuan ang tawo human siya mamatay. Ang una, Lazarus went to paradise. Verse 22, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. Ang kanang Abraham's side, or sa uban nga version, Abraham's bosom, kanang expression na sa mga Hudiyo. Expression sa mga Hudiyo may tungod sa paraiso, sa paradise. So, Abraham's bosom is just a synonym for paradise. Or synonym na siya para sa heaven, a place of happiness, a place of comfort. Ang mga magtotoo ni Kristo, human sila mamatay, tulos maguling na nino. Kung ang Kristohanon, tinuod nga sumusunod ni Kristo, human siya mamatay, diretso siya sa presensya sa Ginoo. Diretso siya sa presensya sa Ginoo. Dili nang surusuroy sa sanini sa kalibutan, sulod sa 40 ka adlaw. Ayha siya mo adto sa presensya sa Ginoo. Kung ang Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, mamatay, diretso siya sa presensya sa Ginoo. Yun ang Apostol Pablo sa Filipos 1:21. Yun siya. Gusto ko na nga mauna kaninyo sa laing kinabuhi ug makig-uban kang Kristo. Yung ingnan ang magkristohanon sa Filipos nga. Siya mas maayo nga. Una na lang po sa inyo ha. Una na siya ubiya ba sa kamatayon. Kay gusto na siya makig-uban kang Kristo. Kanang makig-uban yun, yung makig-uban ba? Kaya lagi, human mamatay ang Kristohanon, diretso yun sa presensya sa Ginoo. Katabi itong kriminal po nga, uban ang ilansang kang Jesus, di ba? Nagpakiluhoy siya. Jesus, hinumdumi ako kung maghari na ka sa imong gingharian. Kung sa man ang tubag ni Jesus sa yaha? Yung si Jesus saya, karong adlaw, kauban ko ikaw sa paraiso. Diba? Karong adlaw. Lord, remember me when you are in paradise. Tubag ni Jesus, today, you will be with me in paradise. So, truhon ako, man mamatay ang Kristohanon, iluod ang Kristohanon, ninawat ang Kristo bilang yung Ginoong manuluwas. Mamatay will be present with the Lord immediately. Unang story ni Lazarus and the rich man. Ha? So, kung sa ito unang destinasyon, a place of comfort, a place of happiness. Now, kedua, the destination. The rich man went to
Hades. Cebuano na siya. Hades. Gusto mo ng Hades? Hades, kanang synonym na siya sa impyerno. Kay a place of torment man, a place of agony. Initan ka na siya. Kung initan, doon ay kalayo. Di ba ang impyerno kalayo? Yung dato nga, nag-anto siya sa tumang kainit. Nga nagpakiluoy sa kang Abraham nga matuon dito si Lazarus sa iyang nahimutangan. Nga bisag kutangan lang og kamay nga tubig ang iyahan gila kay nag-anto siya sa kainit. So, impyerno, di ba? So, Hades, hell, isa na siya. So, the story of Lazarus and the rich man tells us that there are only two destinations for the soul after death. So, kaya siya nga storya na. Duha lang ang destinasyon na padulungan sa tao, human mamatay ang tao. A place of comfort and a place of torment. Duha lang. How about purgatory? Ano pa? How about limbus partum? Napag-isa? Limbus infantum. Ito ka lang na? Na yung mga tao nagtuo nga kanang purgatory. It's a place of cleansing. Lugar na siya nga nipiyuhan ng imuhang kalag para malangit ka. Kanang limbus partum, kanang puy-anan na sa mga santo na nangamatay sa wala pa maabot si Kristo. Ang limbus infantum, kung ano siya gipuy-an o ipupuy-anan sa mga baby nga wala mabaptize. Wala siya. So balik ta sa purgatory. So ganito purgatory, lugar na siya sa diin nipiyuhan, cleansing ang kalag para mahatagan og chance para langit. Pero kining tulo, purgatory, limbus partum, limbus infantum, Latin ba na siya? Wala na sa Bible. Wala na gitundo sa Bible mo na nga dili ta mo tuuan na. Pero na magoy logic, no? Kining logic ba nag-ingon nga if there is a word, there is a thing. Kung naay pulong, naapoy butang. No? Pananglitan na ay word nga cellphone, ano gi butang nga cellphone. Na ay word nga computer. Na gi butang nga computer. Di ba? Na ay word nga turil. Na agi po yung lugar nga turil. Di ba? Now, granting nga kini nga logic correct. Sakto ni siya nga logic. Tungod kay doon na word nga purgatory, basig doon naging po yung lugar nga purgatory. Di mo magka-logic. Basig na agad po days ba? Basig na agad po yung lugar. Kaya kung naman kahay pulong, na ay lugar, na ay butang. Gusto ito yung meaning sa purgatory? A place of, hindi ka na sa word nga purga. Kabalog yung taan ako sa purga, di ba? Among iro, pagkaroon ng purga. Para manggawas ang mga kabalog yung taan, mga bata sa una, di ba? Pero advance na mga purga karon dili na mo kuan i-dissolve na melt na, matunaw na di para sa una nga mugawas gito. Ya. Basta kasabot ta purga. Muna sa purga. Tore. Kanang sa English to purge, to cleanse. Hindi ko kay pangutana karon
asa na yung purgatory? Asa na piti? Kasi nga sa bukid sa Kalinan. Asa na yung purgatory? Kung place of cleansing siya, asa man siya? Mga ako na itong problema ka. Tapos na naman, naghatag-hatag kong logic. Dapat sundon na ito na. Dugangan na ito na sa pangutan na asa man ta, mangayo o pasaylo sa Ginoo, asa man ta, mag-inulsol sa atong mga sala, para pasayloon ta sa atong mga sala, para malimpyuhan ta sa atong mga sala. Asa man si Jesus nag-antos, nagpakamatay, aron maluwas ta, aron malimpyuhan ta sa atong mga sala. Asa man nagibuhat? Jesus, asa niya gibuhat? Sa Saturn? Sa Pluto? Sa Mars? Asa? Asa? Diri sa Earth. Specifically asa? Sa Israel. Sa Jerusalem. Kuna nga kung dunay purgatorio, diri na sa kalibutan. Okay, diri man ta gilimpyuhan ni Jesus sa atong mga sala. Diri man sa kalibutan naghalad si Jesus sa iyang pagalingon, nagpakamatay. Kung ato siyang tuuhan, dawaton, atong kinabuhi bilang itong Ginoo manuluwas, kung mahinulsulta sa atong mga sala, maluwas ta, dili ta maluwas kung dili mahinluan pagyud ta sa atong mga sala niya. Himuon nato na siya samtang niapat ta dinhi sa kalibutan, samtang mga buhi pa kita. Kanang purgatory man gud, mura na siya og kanang holding area sa mga kalag. Mga kalag na kinahanglan pahugasan aron malangit. Walay verse sa Bible nagsuporta niya nga pagtulo. Mo man ay rason nga ginagamit sa uban para ampuan ang kalag. Ampuan ang kalag, kay basin pa man malangit. Di ba doon na bayad? Kapili ka kung special ba o ordinary ba? Mas klaro yun nga dunay kasiguraduhan ang mga bersikulo yun sa Biblia nga sa Acts 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Di ba? Muna klaro, muna makahatag og kasiguraduhan. Very familiar po sa ato John 3:16, no? Igugma si Ginoo di mo kalibutan, tungod sa igugma yang gihatag, gipadala yung butong anak na si Ginoong Jesucristo kaysa katong buto mosalig dili malaglag kun dili makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Kana ko'y klaro kaayo nga si para makabaton ka og kasiguraduhan. Na dili nang malimpyo ang imong mga sala pero maluwas pa gyud ka. So, base sa istorya nato karong gabi Luke 16, duha lang. Very consistent po ang Bible nga duha lang. Now, karon exception kasi scam na no? Scam na. Kini siya, the two request. Nag-request man ang dato. Pero naman siya, nagpakiluoy siya, no? Pleading for mercy. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. So nagpakiluoy siya, no? At pwede, yan sugo ni Abraham, pasok ta si God na pagtuon si Lazarus dito sa iyang nahimutangan, pwede lang na tangan
og gamay tubig ang iyang dila kay nag-antos siya sa kainin. Request siya, pleading for mercy. Pakiluoy siya. Kaya nag-antos siya dito sa impyerno. Karon unsa man ang tubag? Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony." So, gi-grant ba ang request sa dato? Wala. Pagpasabot nga wala na yung paglao. Ingon din ha, in your lifetime, sa tibuok mong kinabuhi, mamugod na'y panahon sa diin mo decide ang tao ba? Samtang buhi pa, our destiny after death is determined by the decision we make today in our lifetime. Ang atuan sa atong kalag, karon gid nato na himuon nga desisyon nga samtang buhi pa, samtang makahimo pa taong desisyon kana kay nahuman naman ba muna yung si Father Abraham in your lifetime tingali in his lifetime kanang wa gid siya panahon sa Ginoo tingali wala siya mosalig sa Ginoo, wala siya nanginulsol sa iyahang mga sala hangtod nga niabot ang kamatayon. Buwa siya kapangandang. Muna ingon ang Bible sa 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Busa paminaw kamo, karon gayud ang husto nga panahon nga luwason kita sa Dios. Now is the day of salvation. Basig late na ugma. Samot na sa sunod adlaw, samot na sa sunod semana. Nga ang pagpangandam sa future destiny sa atong kalag karon samtang niya pa kita sa kalibutan, samtang buhi pa kita. Kay human sa kamatayon wala na chance na maluwas ang tao. Consistent kayo ang Bible anak. Human mamatay ang tao wala na chance na maluwas pa. Kanang dato kay na impyerno mo na gid ha. Diba? Dahil dugang pa isulti ni ang gini siya gisulat sa katang simpuana atong basahon. Gawas pa ni anak, so dugang nga explanation para dito. Gawas pa ni anak ang imong gipangayo dili kayo nahimo. Tungod kay may lawom nga bung-aw nga nagkaulang kanato. Na si bisan kinsa dinhi kanato nga gusto mo nabiha dili gayon makatato. Kung wala usab nagikan diha kaninyo nga makatapo dinhi kanamo. Sibot pa sa na? Dunay dako nga bung-aw nga nagseparar tali sa nahimutangan sa dato ug nahimutangan ni Lazarus. Nga sikin sa katong gusto mo tabok wala na. Sa impyerno mo tabok paingon sa langit dili na. Mo tabok sa langit paingon sa dili na. Nga kung ang tao may impyerno forever na siya may impyerno. Kung ang tao malangit forever na siya nga malangit. Muna si buti pasabot yan ang bersikulo mga inso. Buti pasabot nga ang verdict sa Ginoo kanang irreversible, unchanging. Di ba na ay rest in peace? Kana kung malangit. Pero kung ma-impyerno ang tawag ana RIT, dili RIP. RIT, restless in torment. Man dili tayo nga ni tanan rest in peace. Kung ma-impyerno, dili yun ka rest in peace. Kung dili restless in torment. Kung
kana nga itong basihan ba, no? Yung basihan may tungod sa pagtulunan may tungod sa kinabuhi human sa kamatayon. So, first request sa dato was not granted. Napasay second request. Request number 2. Praying for the living brothers. Nagpakiluoy siya. Kinapasay 5 kaigsuon, kahibalugid siya, nagdito po padulong sa iyang may mutangan. Concerned po siya. I answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family. So for I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Karon sa man ang tubag ni Abraham, pwede ba nga pagtuon si Lazarus sa ilahang lugar para si Lazarus mismo ang warning sa ilaha para mo dawat po sila sa Ginoo para dili sila makasunod sa nahimutangan sa ilang igsuon nga to sa impierno nga nag-antos. Unsa man ang tubag ni Abraham? Abraham replied, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. So ang tubag ni Abraham, no gihapon. They have Moses and the prophets. Karon siguro nga panahon na ay mga missionaries, na ay mga pastors, na ay mga believers, mga magtotoo, nga sila na ang mag-share sa maayong balita sa pulong sa Ginoo. Akong ginote diha, let them listen to them. Papaminawa sila sa mga Kristohanon nga magwali sa mayang balita. Anong maminaw man? Kaya inyo ng Biblia, no? Faith comes after hearing the word of God. Mutuo ang tao, human niya madunggan. Human niya madunggan ang mensahe sa kaluwasan. Mutuo kang Kristo human makadungog sa mensahe mahitungod kaniya. Roma Kapitulo 10 versikulo 17. Faith comes after hearing the word of God. Muna giingnan ni Abraham ang dato, let them listen. Sila ang maminaw. Ngano sila man ang maminaw? Kaya ang kaluwasan personal. Wala lang yung tao na makahimo ni anak, kundi ikaw lang. Di na ubang tao na makahimo para ni anak, para sa imuha. Kundi na mahimo sa uban. Dapat ikaw yun ang maminaw, niya humanin mo masabtan, na makabaton kang pagtuo, niya tinagis imong pagtuo, imong dawaton si Kristo bilang imong Ginoo. Kanindot po unta, no? Kung adtuon yun ni Lazarus, ibutuo yun. Pero dili mo kung na pumaagi sa Ginoo. Ang tao bisan pagpakitaan ni mo mga dagkong milagro, dili yun mo tuo, dili mo yun. Diba sa Bible, dagko kay mga milagro ipakita sa Ginoo. Pero ang tao kahit gyapon, ang issue din ang faith. So unsa man ang mga implication na tumutunan dinhi mga igsoon? Number 1, God's verdict is final and irreversible. Kanang dili na mausab. Tao malangit, langit yun siya forever. Ang tao ma-imperno gid siya forever. Kay final man ang verdict sa Ginoo. Dili pareha dinhi sa kalibutan. Diba? Itong istorya sa usa ka senador nga 2016 i-dismiss siya from holding kanang trabaho sa gobyerno. Pero pag 2019 yun sa man i-reverse ang order sa ombudsman sa nisunod nga ombudsman. Karon gibalikan na pud nila. Wala ko no gisunod ang desisyon sa ombudsman katong 2016. Kay gi-reverse, wala gi-apply, gi-reverse. Pero ginahanda mo sa kalibutan, di ba? Mo ganit tay court of appeals.
Kung makaabot sa Supreme Court, posible pa nga mausap na. Dili gyud tanan final. Pero sa Ginoo, no? Decide ang Ginoo, dunay verdict ang Ginoo, final gyud. Nga naman, kay perfect judge man siya. Perfect ang iyang desisyon. Una, God's verdict is final and irreversible. Perfect siya nga judge. Perfect po ang iyang judgment. Katong dato, di ba, nagpakiluoy siya? Sa ato na siya, kay nag-apila. Sa Ginoo wala na. Ganyan siya. Prayer for the dead is useless. Wala na kapuslanan ang pag-ampo alang sa patay. Bisan pag-unsa ka, di ba? Ang request sa nato, duha, pero wala grant. Of course, respect nato ang mga tao nga gahimo anak, pero atong tanawon ng Bible, wala na. The choice for our future destiny after death must be done today. Na samtang buhi pa kita in our lifetime. Ito kanta na mo sa mga bata kami. Eternidad, eternidad, magpili ka, asa ka. Langit, imperno, asa ka. Eternidad, magpili ka. Buhato na siya, samtang niya patas sa kalimutan, samtang buhi pa kita. Diba? So, kung wala pa nimong gidawat si Jesus bilang imong Ginoo manuluwas, kung wala pa'y kasiguraduhan sa imong kasikasing sa imong huna, tungkol sa imong kaluwasan, maghimo jud ka og desisyon para sa imong destiny. Ngayon ka sa imong kaugalingon, Lord, di kay balok asa ko padalong human ako mamatay. Buhi sa imong kasing-kasing sa imong una-una na si Kristo lang ang makaluwas kanimo. Buhi sa imong kasing-kasing nga ang paagi lang karon ikaw maluwas sa imong mga sala. Dunay mahatagan og kasiguraduhan ang padulungan sa imong kalag. Dawata gyud si Kristo bilang imong Ginoo o maluwas. Dawata ang iyang gi-offer, gitanyag nga gasa sa kaluwasan o kamasayloanan sa sala. Moro gid na siya kumaagi aron imong mapatunan ang paglaom, ang kasiguraduhan nga ikaw padulong sa presensya sa Ginoo human matapos sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Bisan karon buhi pa kita niya pata sa kalibutan, makabaton kita niya nga paglaom. Nga nga kasiguraduhan base sa gisaad sa pulong sa Ginoo. Wa man kita laing sa bigan kun dili ang pulong sa Ginoo. Wa man gid poy kanang tao nga nakaadto sa langit, nakaadto sa impierno, tapos ni anhi sa ato dinhi ni-explain wala. Si Jesus, di ba? Si Jesus na otoridad ng musulman niya. Tudlo niya na sa ato. Na siya nga atong saligan siya nga. Atong iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Salamat Lord sa muhang gitudlo kanamo karon, nagpahinumdum kanamo unsay angay namo buhaton Lord aron among maangkon ang kasiguraduhan, ang paglaom nga sa imong presensya gyud kami padulong kung maabot na ang panahon nga matapos na ang among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat Lord kay tagaan nimo kami og pagtulon-an Ginoo, ang giya unsay angay namo buhaton Lord kay daghan po mga gipagtudlo dinhi sa kalibutan, mga tradisyon, mga tinuan sa tao nga nakahimo pod og mga kaugalingon nila nga mga pagtudlo. But Lord, ang among basihan ra gyud ang gisulti gitudlo sa imong pulong. Kay imo man nga pulong Ginoo. Ikaw ra gyud ang
dunay otoridad nga mo sulti, mutudlo niini kay ikaw man ang Dios pinakalabaw, pinakagamahanan sa tanan. Kung ikaw ang nasayod yung Ginoo, mahitungod sa among kaugmawan. Lord, tabangi ang matag-usa niya karon dinhi nga magpadayon kami sa among pagsalig, pagtuo kang Kristo kay buhig ka na makahatag ka namo kasiguraduhan ug paglabong Ginoo. Mahitungod sa destiny Lord, destination sa among mga kalag man kami biya niini nga kalibutan. Salamat Lord kay pinaagi sa kamatayon ni Kristo, among naangkon ang kadaugan, among naangkon ang kasiguraduhan, ang paglabong na dito kami sa imong presensya padulong Ginoo. Salamat niya nga pagtulunan Ginoo kay mong gitudlo sa amo ug among nasabtan ug among gituuhan gisaligan Ginoo. Among gisalig kanimo Lord ang tanan bisan sa among pagtapos karon sa among pagpanguli, among balunon sa among makasing-kasing sa among mga nahuna kini nga mga pagtulunan Ginoo. Among tugyan po sa pag-ampo ang matag usa nga dunay mga lakaw labi na gyud karon nga mga bisita sa cemeteryo o mga pagtipon-tipon sa mga pamilya. Nag-ampo ako Ginoo, nag-ampo kami nga ang imong proteksyon maanaa ka namo Ginoo. Bisan katong wala karon dinhi, nasayod ka sa mga kapulian nga wala sila makasimpa karon. Nag-ampo usab kami Ginoo nga ikaw mag-uban kanila Ginoo sa ilahang pagbiyahe. Among itugyan gisalig kanimo ang tanan Lord. Salamat kami sa imong kaayo sa among kinabuhi, sa imong goodness, sa imong faithfulness. Salamat Ginoo kay padayon nimo ginapakita Lord kung sa pagkamaayo sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, kanimo lamang gayon ang imong himayan. Karon ang ugma sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo ug atong manluwas ug ang presensya sa Balang Espiritu mag-uban ka nato gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.